Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Kamusta po kayong lahat? Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. No, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumatangkilik sa ating channel. May God bless us all. May God bless our country. May God bless the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan muna natin una, ito pong mga opinion ng ating mga kababayan dyan po sa inilabas na survey ng Stratbase SWS mula May 2nd to 6 na kanilang survey. Ang respondents po ay 1,800. No, medyo malaki-laki compare doon sa isang survey firm na naglabas ng kasinungalingan. Ito, another survey naman na mukhang contradictory po doon sa nilabas ng isang fake survey. No? At ganun din po, atin din pong isasali dito, ano po yung naging tugon ng inyong malademonyong former president na ngayon ay nakakulong po doon sa The Hague. Kasi po meron pong gustong gawin ng DILG pero mukhang meron po na namang kondisyon ang isang terorista. O, di ba? Yun lang naman ang mga nanghihingi ng kondisyon no? O bago namin gawin ito, dapat i-met nyo muna yung kondisyon namin para po silang mga hostage taker. They taking a hostage the government to fulfill their desires, to fulfill their evil deeds. O ayun po yung mga Duterte. Kasi po yung kanila pong sinasabing siya po kasi ang leader ng mga demonyo, biruin nyo, yung leader ng demonyo may kondisyon pa sa ordinaryong tao. Okay, so unahin natin mga kababayan, ito pong nilabas na resulta ng SWS survey dated May 2nd to 6 of this year with 1,800 or 1,800 respondents tungkol sa dapat gawin ng inyong tukmol na Vice Presidente na ngayon ay nandoon sa The Hague, nagpapakasarap doon, nag-birthday pa siya doon kasama ang mga ilang senador na kung saan dapat nagtatrabaho ang mga gago na ito, naglulustay ng pera ng kaban ng bayan. No? Habang sila ay nagpapakasarap sa The Hague, nagmi-meeting kung ano ang gagawin nila na panggugulo sa taong bayan at sa administrasyong Marcos at sa bansang Pilipinas, nandoon naman yung mga kababayan natin, lalo na sa Mindanao, na binabaha, sinasalanta ng baha. No? Wala silang pakialam. Sabi nga nung kanilang leader na Satanas, mga PI kayo, mahihirap kayo. Wala akong pakialam kung mamatay kayo. O yan po yung sabi dati ni poon nilang si Digong. O ngayon, nandoon. No? Kaya sabi ng mga tao, base sa survey na ito, tignan ninyo. Diba? Ang lalaki, ang tataas na porsyento. No? 1,800 ang respondents. Out of 1,800, 93% na nagsasabi na itong inyong tukmol na Vice Presidente ay makipagtulungan sa gobyerno para unahin ang mga pangangailangan ng bansa. Ano ang sabi niya? Diba tungkol sa reconciliation, sabi niya, mas uunahin niya ang bansa kaysa sa reconciliation. Paano mo uunahin ang bansa kung wala kang peace? Kung hindi ka makipagkasundo sa administrasyon o sa namamahala ng bansa? Paano? How will you do it? Diba? I cannot fathom. Hindi ko maintindihan mga kababayan. How she gonna do it? Paano ka makikipagtulungan sa gobyernong ito if you yourself hindi ka marunong makipag-areglo, hindi ka marunong makipagkasundo? So tignan ninyo, paano niya gagawin ang pakikipagtulungan sa unang-una pa lang ayaw niyang makipagtulungan? Di ba?
O anong klaseng tao yan? Doon na lang sa sinabi niya doon sa Ifugao noong during holiday season noong December. Anong sabi niya? Ang Christmas ay diwa ng pagpapatawad. Pero ako po hindi magpapatawad. O di ba ginagago niya lang ang sambayanang Pilipino? That's what the kind of leader she is. Ayan ba ang gusto niyong maging leader? Komunistang komunista? Diwa ng Pasko, ginawa niyang komunista? Hindi siya magpapatawad, wala pagpapatawad sa taong ito. Lahat po gusto niya gantihan kasi siya ay demonyo. Sa demonyo, hindi marunong magpatawad. Yan po sila kasi ang palagi nilang bukang bibig, impyerno, pero nagsisimba yan. Sa bagay, even si Satanas, umakyat sa langit, kinausap ang poong may kapal. O di ba? Anong klaseng tao ito? Hypocrite. Nagsisimba, pero hindi marunong makipagtulungan, makipagrekonsilasyon, magbigay ng tawad. Wala po eh. Feeling niya mas mataas siya. Egotistic ang tao ito. Masyadong mataas ang ihi. Tapos iluluklok nyo pa. Niluluklok nyo pa sila sa kanilang syudad. Wala kayong mga kwenta talaga. Mga bobot tangan na lang kayo. Next, 88%. Ano yung 88% mga kababayan? Harapin ang impeachment case. Sagutin ang mga paratang ng korupsyon at linisin ang pangalang. Correct. Ano ang sabi niya? Yang impeachment trial po ay ang para linisin ko ang pangalan ko. O ngayon, ikaw dyan, Chis Escudero, na kupal. Ha? Panis na panis ka talaga, nangangamoy panis ka, Chis Escudero. Ha? Dapat ka na talagang tanggalin dyan as Senate President. Sisihin nyo po ngayon itong si Chis Escudero. Pag itong impeachment trial ay hindi natuloy sa Senado, ha? Mag-ed sa people power kayo para tanggalin na lang ang Senado. Wala nang Senado. Kasi mga incompetent, mga inutil na mga senador sa pamamagitan ng kanilang Senate leader, walang leadership ang Senate. Biruin mo, ikaw ang nag-set mismo ng impeachment trial. Nagbigay ka ng schedule. Tapos hindi mo susundin dahil sinabi mo kailangan i-prioritize ang priority bill ng Pangulo na LEDAC. Leche! Kayo ang nagtenga ng priority bills ng Pangulo tapos idadahilan mo. Ibig sabihin, you are delaying it in favor of pusit. Diba? Kasi gusto niya po patuloy ang pagiging Senate leadership niya dahil inaawitan niya ang Duterte Bloc. Your Senate is not working for the people. They are only working for one family, the Duterte. Biruin nyo, may Duterte Bloc nga. Feeling nila powerful sila. Hey, 24 lang kayo. Ilan milyon ang mayoryang Pilipino? What you gonna do if they decided to remove you in the office? Diba, mga kababayan? I-ed sa people power niyo yung mga yan. Mga walang silbi, anong nagawa niyan para sa bayan? Ayun po, 3 senador ninyo nasa Netherlands. Naka-recess sila. Anong ginagawa nila? Wala silang naipapasang batas dahil naka-recess sila. Saka lang nila gagawin yung pagsulat ng batas, pag-tackle sa mga batas kung nag-open na ang session. O bakit ang HOR nagtatrabaho maski na recess? Kayo, tinapos ninyo? Tinapos ninyo ang pagpapalaki ng mga bayag at kaeng-ikan nyo dyan. 88% Chis Escudero, nangangamoy ka, trapong-trapo ka. Ha? Next, 86%. Ha? Ituon ang oras sa pagpapatupad ng sariling plataforma at polisiya. Wala po sa niyan. Wala siya niyan. Wala siyang original na plataforma at polisiya, kundi lahat kinopya lang po sa mga ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DSWD. Wala po siyang original, wala po siyang sariling polisiya dahil wala siyang alam. Oo, overrated po itong inyong Vice President. Overhype. Hinipe lang po ng mga minions nilang mga Duterte followers. Sa totoo lang, tanga at bobo, inutil itong inyong tukmol na Vice Presidente. Wala po yan, kaya huwag kayong umasa. Ipagpatuloy ang tungkuling bilang BP at iwasan ng pamumulitika.
Ipinagpapatuloy niya lang po ang pagiging VP niya na isang palamuti sa Administrasyong Marcos. Kasi base sa Constitution, wala siyang ibang trabaho kundi mag-antay lamang kung kailan ang Pangulo ng isang bansa ay hindi na kayang gampanan ang kanyang pagiging Pangulo, kung ito man ay namatay, incapacitated, or mental disability. Pero hindi ganun man Pangulo eh. Sinasabi nilang bangag, wala sa katinuan, hindi po eh. Wala silang mapatunayan. Hindi nagtatrabaho ang Pangulo, nek-nek ninyo. Ha? Gusto nyo lang iyo po yung isang flower base. Wala po siya niya, no? 74%, ito ang pinakamababa. Tumigil sa pagbabatikos sa gobyerno at mga proyekto nito. Kasi kaya siya nang babatikos kasi wala siyang proyekto. Ang proyekto niya ay batikusin ang administrasyon, siraan. Di ba sabi niya sa kampanya niya? Malis ka na dito, Amy, kasi sisiraan na namin ang iyong kapatid. Maski na sa mga videos niya, sisiraan ko kayo. Ayan. Yan po lang ang trabaho ng inyong magaling na ginagastusan ninyo, pinapasahod ninyo na Vice President. Yan lang po ang trabaho niya, mga kababayan. Wala nang iba. Pero tandaan ninyo, 93% gusto ng mga Pilipino na makipagtulungan siya. Wala siya niyan. Hindi nga siya marunong magpatawad eh. 88% gusto harapin niyang impeachment trial, linisin ng pangalan. Pero hino-hold up, dinidelay ng inyong tukmol na Senate President. 86% makipagpolisiya. Ha? Ipatupad ang kanyang plataforma, wala po siya niyan. Ha? 81%, ipagpatuloy ang tungkulin. Ito lang ginagawa niya. Tungkulin niyang maging isang flower base. 70%, hindi niya po ito gagawin. Dahil ito ay isang demonya. Oo, patuloy po itong maghahasik ng kadiliman. Okay, punta naman tayo doon sa tatay niya na nakakulong sa Hague. Kasi po si DILG John Vic Remulla, sabi niya kakausapin niya daw po ang opisyal ng ICC para po mapayagang makapanumpa, makapag-oath si Digong. Ano ang sabi ni Digong? Nung dinalaw siya nung anak niyang talipandas na si Tukmol BP Sara Duterte. Ayan po sa News 5 din. I want to take an oath. Set me free and I will take an oath. O, di ba? May kondisyon. May kondisyon ang mga hostage taker. May mga kondisyon ang mga terorista. Ano yan? Ano ka? Para kang lang yung yung isang magulang sa anak. Sige anak, makakuha ka ng magandang grade. Makakakuha ka sa akin ng reward. Ganon? May kondisyon? Hoy, wala kang karapatan mag-set ng kondisyon. Isa kang bilanggo. Naka-orange jumpsuit ba si Digong? Pakita nyo naman ang picture. Picturean nyo naman. Para naman matuwa-tuwa ako. Orange is the new black di ba? Meron ka pang karapatan mag-demand? Set me free? How? Anong jurisdiction ng Pilipinas sa ICC? Wala na. Kalokohan mo yan. Yan yung kagagawan mo. Dahil akala mo, lumabas ka ng ICC, makakaligtas ka sa mga krimen mo. O ngayon, kinarma ka. Binalikan ka ngayon. O paano ka kukunin ng Pilipinas? Ididiman sa ICC, ibalik nyo siya? Wala! Kaya diyan ka, iuuwi ka ni Amy Marcos sa loob ng lighter. Ang maiuuwing buhay ni Amy Marcos, si Kopman. Pero si Digong, mag-antay ka ng 8 taon dyan. Sorry naman. Sorry, but not sorry. Nagdidiman pa kayo? Ang lakas na ng loob mo naman, Digong. Makapal talaga ang mukha ninyo. Set me free? No way. Di baling wag ka nang mag-out. Di baling wag ka nang mag-out. John Vic Remulla, don't do it. Sabihin nyo, ayaw mag-out. O di nullified. Iwag nyong iproklama. Ayaw nyo mag-out di wag. Di ba? Sino tinakot mo? Sino tinakot mo? Naakulong ka? Ikaw pa ang mapagmataas? Ulul. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.